Mga kastig, ang pelikulang ating mapapanood ay Going in Style. Enjoy watching! Hey you! Stop right there! Oh! What are you chasing me for? Hold! Don't make me tell you! This is not an admission of guilt. I'm just tired. Sa simula ng pelikula, makikita si Joe na nasa bangko para sa isang appointment sa Williamsburg Savings Bank kasama si Chuck, ang bank manager. Ayon kay Chuck, si Joe ay nasa default at kailangan na niyang mabayaran ang mortgage ng kanyang bahay sa lalong madaling panahon, kung hindi, ay miilit ang kanyang bahay ng bangko. Dahil kasama ni Joe ang kanyang babaeng anak at apo sa bahay, hindi niya ito matanggap. Biglang may mga magnanakaw na pumasok sa bangko at nagsimulang magnakaw. Para hindi magpanik, sinabihan ng mga magnanakaw ang lahat sa bangko na humiga at manahimik. Gumawa naman ng ingay si Chuck at nakuha ang atensyon ng leader ng gang. Pumasok siya sa silid kung saan naroroon sina Chuck at Joe, kung saan sinabihan niya si Joe na kumalma. Nalungkot siya para kay Joe matapos malaman ang kasalukuyang problemang pinansyal nito, na binanggit ng bangko. Habang nakikipag-usap si Joe sa bank robber, napansin niya na may tattoo ng isang Mongol warrior ito sa leeg. Ilang segundo pa lang ang lumipas, mabilis na tumakas ang mga magnanakaw na may dalang mga bag ng pera. Sa sumunod na eksena, pinatawag si Joe sa station ng pulis. Ipinahayag niya sa agent ng FBI na si Hamer, ang tungkol sa tattoo na nakita niya sa leeg ng magnanakaw. Sinasuggest ni Joe kay Hamer na sundan ang magnanakaw gamit ang tattoo na nakita niya, at sinabihan din niya ito na manood ng isang show sa TV na tinatawag na Law and Order para matuto kung paano ma-resolve ang kaso. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Hamer sa kanya na ang paglutas ng isang krimen ay tumatagal ng mas matagal kaysa sa isang oras na show sa TV. Makalipas ang ilang sandali, sinamahan si Joe ng kanyang pamilya pauwi. Habang pauwi sila, kinukwento ni Joe sa kanyang apo ang tungkol sa na-experience niyang nakawan sa bangko, na-amaze ang bata at iniisip na maangas ang magnakaw. Gayunpaman, agad siyang sinaway ng kanyang ina, at sinabing hindi maganda ang magnakaw at walang magandang maidudulot ito. Kinabukasan, nakipagkita si Joe sa kanyang dalawang matagal ng kaibigan, sina Albert at Willie, na agad namang nalaman ang tungkol sa pagnanakaw sa bangko dahil nabasa nila ito sa newspaper. Iniisip ni Albert na walang sino man ang nasaktan maliban sa kumpanyang may-ari ng bangko matapos ang pagnanakaw, at sa tingin niya ay mahirap at malabo na nilang mahanap ang mga kawatan na kumuha ng pera nila. Sa isang nanggangatig na tono, inilarawan ni Joe ang eksenang naranasan niya sa kanyang mga kaibigan, at inilarawan niya ang pangyayari at sinasabing napakabilis at magaling ang mga aksyon ng mga magnanakaw. Makalipas ang ilang sandali, ipinakita ni Willie kay Joe ang isang sobra ng utang sa pensyon na natanggap nilang tatlo mula sa kanilang kumpanya, ang Wexler Steel. Sa sumunod na eksena, makikita ang tatlo sa isang meeting, kasama ang iba pang mga matatanda na kasama nilang nagtrabaho sa kumpanya. Iniulat ng manager na kailangan nilang ilipat ang lahat ng kanilang operasyon sa Vietnam, dahil sa pagtaas ng gastos ng total cost sa kasalukuyan. Ipinakita ni Joe ang utang sa pension sa manager at nagtanong kung ano ang mangyayari sa kanilang pension kung sakaling ililipat ang operasyon nila sa Vietnam. Gayunpaman, sinabi ng manager sa kanila na ang kumpanya ay na-bankrupt na, at ang kanilang mga inaasahang pension ay tuluyan ng mawawala. Matapos malaman ang balitang yon, ipinahayag ni Joe at ng iba pang mga manggagawa ang kanilang galit at pagkadismaya sa kumpanya. Pagkatapos, nagpunta ang tatlo sa isang cafeteria, kung saan madalas silang magkita. Sa katunayan, dahil sa pagkawala ng kanilang pension, nakikita nilang mas magiging mahirap ang kanilang magiging buhay sa hinaharap at iniisip nila kung paano pa sila makakabili ng sapat na pagkain. Sa pagitan nito, na-inspire si Joe sa pagnanakaw sa bangko at patuloy na sinasabi niya ito sa kanyang mga kaibigan. Sa gabi, matapos mag-enjoy ng hapunan sa bahay nina Albert at Willie, umuwi si Joe at nakatanggap uli ng abiso ng default mula sa bangko. Nasaktan at nalulungkot si Joe nang malaman niyang mawawalan sila ng bahay sa loob ng 30 araw, kasama ang kanyang anak na babae at apo. Lumipat ang eksena na nagpapakita kay Willie na nagpapa-check up sa ospital. Habang lumalala ang kanyang problema sa bato, sinabihan siya ng doktor na humingi ng kidney donor mula sa kanyang pamilya. Kailangan niyang magpa-kidney transplant kaagad bago pa siya mamatay.
Pagkatapos nito, umuwi si Willie at nagkipag-video call siya sa kanyang anak at apo na nasa malayo, na gustong-gusto niyang nakikita ng madalas, ngunit dahil sa kanyang karamdaman hindi niya ito magawa kahit pa gusto niyang madalas na makabisita sa kanyang pamilya. Sa sumunod na eksena naman, ay makikita si Albert na nagtuturo ng saxophone sa isang batang lalaki. Lumalabas na nagkakagustuhan ang lola ng batang lalaki na si Annie at si Albert. Sa kabilang eksena naman, ipinapakita ng apo ni Joe sa kanya ang kanyang mataas na grade sa kanyang nakalipas na exam. Humiling siya kay Joe na bigyan siya ng isang pet tulad ng ipinangako niya kung makakakuha siya ng mataas na grade sa lahat ng subjects. Kinabukasan, nagkita muli ang tatlo para sa kaarawan ni Willie kasama ang iba pang mga matatanda sa kanilang lodge. Ibinigay ni Albert kay Willie ang isang relo na may larawan ng kanyang apo bilang regalo sa kanyang kaarawan. Habang kumakain, sinabi ni Joe kay Willie at Albert ang naiisip niyang plano at hiniling sa kanila na sumama sa kanya na magnakaw sa isang bangko. Nagulat ang dalawa sa sinabi niya, kaya sinabi ni Joe ang problema nito na kinukuha na ng bangko ang kanyang bahay. Sinabi din niya na ang mga bangko ang sumisira sa bansa at sumisira ng mga pangarap ng mga tao. Nagpasya si Joe na gumawa ng hakbang tungkol dito at idinagdag na ang pinakamasamang senaryo na mangyayari sa kanila ay madakip at makulong sa bilangguan kung saan nakikita niyang mas maganda pa ang magiging buhay nila. Sa gabing yun, matapos mag-isip ng 2 beses, tinawagan ni Willie si Joe at pumayag na sumama sa plano ng pagnanakaw sa bangko. Sinasabi niya na gusto niyang magkaroon ng kakayahang bisitahin ang kanyang pamilya ng hindi lang 1 beses sa 1 taon. Nang tanungin ni Joe kung sasama ba si Albert, tumanggi ito at sinasabing wala sa kanyang isip ang ganoong gawain. Kinabukasan, sinundo ni Albert sina Joe at Willie sa supermarket para mamili ng Chicken Blue. Habang naghihintay si Albert sa labas, pumasok sina Joe at Willie sa supermarket at nagsimulang magnakaw. Nag-aalala para sa kanyang mga kaibigan, sinundan ni Albert sila at nakasalubong niya si Annie, na nagtatrabaho doon. Makalipas ang ilang sandali, nakakuha ng mga gamit sina Joe at Willie at nakalabas habang natuklasan ng isang security officer at hinabol sila. Sa puntong ito, nagnakaw si Joe ng sasakyan mula sa isang matanda at tumakas kasama si Willie habang nahuli si Albert ng isa pang security guard. Habang nasa daan sina Joe at Willie, halos mabangga nila ang isang bus at nahuli rin sila. Matapos makalaya mula sa grocery store, kinahihiya ni Albert ang kanyang mga kaibigan at umalis, iniwan sina Joe at Willie. Upang maghanda para sa isang mas magandang plano, nagpasya si Joe na hanapin si Murphy, dating manugang ni Joe. Hiniling ni Joe kay Murphy na hanapan siya ng isang kriminal na maaaring magturo sa kanya kung paano magnakaw sa bangko. Sa kabilang banda, bumalik si Albert sa grocery store kung saan nakita niya si Annie. Makalipas ang ilang sandali, nagkaroon sila ng kaunting intense romantic moment sa bahay ni Annie. Pagkatapos, pinuntahan ni Albert sa cafeteria ang kanyang mga kaibigan at nakipag-reconcile siya sa mga ito. Habang nagbabasa ng isang balita sa dyaryo, nalaman ng tatlo na ang kanilang kumpanya ng bakal ay gagamitin ang kanilang retirement money para sa mga bayarin sa kuryente. At ang lalong nakakagalit, ay ang Williamsburg Savings Bank ang mamamahala sa utang ng kumpanya, na nangangahulugang kukunin ng bangko ang kanilang mga pensyon. Sapat na dahilan na ito kay Albert at kaagad siyang pumayag na sumama sa kanyang mga kaibigan upang magnakaw sa bangko. Napagpasyahan nilang kunin lang ang nararapat para sa kanila. Sa wakas, nagawa nilang makausap ang kriminal na si Jesus at agad silang nakipagtransaksyon sa kanya. Sa pagpupursige ng magkakaibigan, kinukumbinsi ni Joe si Jesus na tulungan sila sa plano. Bilang kapalit, ibibigay nila Joe sa kanya ang 25% ng halaga na nanakawin nila mula sa bangko. Agad namang pumayag si Jesus na sumama sa kanila, dahil may 20 araw na lamang ang natitira bago ma-evict si Joe sa kanyang bahay, kaya kaagad tinuruan ni Jesus ang tatlo ng mga strategy na kailangan nila para sa gagawin nilang pagnanakaw ng bangko. Una, nagsimula sila sa paglilinaw ng plano, pagpili ng sasakyan na gagamitin, at paghahanda ng mabuting pisikal na kondisyon. At ang pinakamahalaga, ang paghahanda ng matibay na alibay. Sumali sila sa isang event ng Lodge Carnival at ito ang gagamitin nilang cover sa kanilang pinaplanong bank heist.
Lumipas ang 20 araw, ang araw na gagawin na nila ang pinaghandaang heist. Sa 14 minuto pasado 2:00 ng hapon, nasa Carnival ang tatlo at madali na silang kumilos. Sa 2:30 ng hapon, si Willie ang nagmamaneho ng bus at pumunta ang tatlo sa bangko. Naganap ang pagnanakaw tulad ng kanilang plano dati. Habang si Albert ay nagtatakda ng orasan at gumagamit ng baril upang kontrolin ang lahat ng tao sa bangko, sina Joe at Willie ay pumunta sa counter at kinuha ang lahat ng pera. Maayos ang lahat hanggang sa mag-alok ng isang laruan ang isang batang babae kay Willie. Sa puntong ito, lumapit si Willie sa batang babae at pinakalma ito. Sa loob ng ilang segundo, ginamit ng isang bank clerk ang pagkakataon at tumawag ng pulis. Nang umupo si Willie at tingnan ang batang babae, sumampong ang kanyang karamdaman at bigla siyang nag-collapse. Sa sandaling ito, bahagyang tinanggal ng batang babae ang kanyang maskara upang makahinga si Willie. Napansin din ng bata ang relo na suot ni Willie na may larawan ng kanyang apo. Mga ilang segundo pa, habang tinutulungan ni Joe at Albert si Willie na bumangon, nakuha ni Chuck ang isang baril at binyantaan silang babarilin kung hindi nila ibabalik ang pera. Gayunpaman, hindi siya nakatama nang sinubukan niyang barilin ang tatlo. Kinuha ni Joe ang kanyang baril at walang tigil na pinagbabaril si Chuck, na nag-iingay at nanginginig sa takot. Sa wakas, tumakas ang tatlo gamit ang truck na may dalang mahigit $2 million. Sa gabing yun, ipinagdiwang nila ang tagumpay sa isang magarang restaurant kung saan nagpatugtog pa si Albert ng saxophone. Maagang natapos ang dinner at umuwi ang tatlo. Sa daan, biglang nawala ng malay si Willie dahil sa kanyang sakit sa bato. Kinabukasan, nalaman na ni Hamer, ang agent ng FBI, ang pagkakakilanlan ni Willie sa kamera at sinasabi niya na ang sospek ay nasa edad na 60. Samantala, dinala ni na Albert at Joe si Willie sa ospital at nalaman nila ang problema sa kalusugan ni Willie. Ngayon, kailangan ni Willie ng transplant ng kidney sa lalong madaling panahon. Samantala, dumating si Hamer sa tindahan ng grocery, kung saan ipinakita sa kanya ng manager ang paglalakad ni Albert na nakunan mula sa mga CCTV. Napansin niya na pareho ang mga posture ng mga galaw na nakunan sa dalawang magkaibang video. Kinabukasan, nakita ni Albert na may mga pulis na dumating sa kanyang pinto. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan din ng mga pulis sina Willie at Joe. At sila ay inaresto ng FBI bilang mga person of interest sa nangyaring bank heist. Habang sinisimulan ni Hamer na kumustahin sila, sinunod ng tatlo ang kanilang mga alibay na kanilang pinaghandaan. Habang ang tatlo ay iniimbestigahan, kinwento nila ang kanilang mga alibay, lumalabas na pumunta si Joe sa ticket room at nakipagpalit ng sombrero sa kanyang kasama at matagumpay na nakalabas. Sa kabilang banda, pumunta naman si Willie sa haunted house, nagpalit ng kanyang kasuotan, at doon nag-segue. Habang pumunta naman si Albert sa pampublikong banyo at lumabas sa likod at agad na sumakay sa bus. Pagkatapos ng heist, dumaan ang tatlo kay Jesus at saka iniwan sa kanya ang pera. Upang hanapin ang mga sospek, sinama ni Hamer ang tatlo kasama ang iba pang mga matatandang person of interest sa isang police lineup, gamit ang batang babae na naging testigo upang makilala si Willie. Matapos siyang maglakad at maingat na tingnan ang bawat isa sa kanila ng ilang sandali, napansin niya ang relo sa kamay ni Willie ngunit tumanggi siyang kilalanin ito, na nag-iwan kay Hamer ng walang kasagutan. Ilang araw pa ang nakalipas, nagkita sina Joe at Jesus sa cafeteria habang ibinibigay ni Jesus kay Joe ang isang pet cage na may isang tuta sa loob. Sa pagkakagulat ni Joe, lumalabas na si Jesus ang leader ng mga magnanakaw mula sa pagnanakaw na nasaksihan ni Joe. Binigyan niya si Joe ng $2.3 million at tumanggi na kunin ng 25% ng pera mula kay Joe. Inilantad din ni Jesus kay Joe na ang tattoo na kanyang nakita noong nakaraang araw ay pansamantalang tattoo lamang upang maloko ang pulisya. Biglang dumating si Hamer sa cafeteria at ibinalik kay Joe ang kanyang wallet na nakalimutan niya. Matapos ang sandaling civil na usapan, umupo si Hamer at nakipaglaro sa tuta na nasa cage, kung saan nagtatago ng pera si Jesus. Agad natapos ang kanilang pag-uusap nang kagatin ng tuta ang daliri ni Hamer. Ngayon, kalmadong kinuha ni Joe ang cage at umalis kasama si Jesus at Hamer. Makalipas ang ilang panahon, ipinadala ng tatlo ang isang malita na puno ng pera upang tulungan ang kanilang mga kaibigan, mga kasamahan sa trabaho, at mga kasama sa lodge.
Ilang panahon pa ang nakalipas, nag-volunteer si Albert na maging kidney donor ni Willie upang madugtungan pa ang buhay ng kaibigan. Sa pagtatapos ng pelikula, ikinasal sina Albert at Annie at namuhay ang tatlo gamit ang perang pinagtrabahuhan nila. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!